Merong isinagawang pinakabagong pag-atake ang Hezbollah papuntang Israel. Nagpalipad ang Hezbollah ng mga drones and rockets. Kinumpirma ito sa report ng I-24, July 2, 2024. Ayon sa balita, nakaalerto ngayon ang mga sundalo ng Israel dahil sa napakalaki ng possibility na magkakagyera na ang Israel at Hezbollah. Kahapon, merong pinakabagong na-intercept ang IDF na mga drones at ito ay mula sa Lebanon at mga rockets. Marami ang bumilib dito sapagkat hindi pa man ito nakakalapag sa lupain ng Israel. Ito ay nasa aerial space pa lamang ng Lebanon nang ma-intercept na ng Israel. Ibig sabihin, napakalayo pa nito sa lupain ng Israel. Usap-usapan ngayon na napaka-effective at napaka-sensitibo daw ng Iron Dome Air Defense ng Israel sapagkat ang naturang drones at rockets ng Hezbollah ay nasa aerial space pa lamang ng Lebanon na intercept na ito. Usap-usapan tuloy ang nangyari noong nakaraang araw na kung saan merong 20 rockets na pinakawalan ang Hamas papuntang Israel. Nagresulta ito sa pagkapas lang sa isang IDF soldier. Ang pagkamatay ng naturang Israeli soldier ay kapwa kinumpirma ng magkabilang panig. Kinumpirma ito ng IDF sa pamamagitan ng spokesperson nito na si Daniel Hagari. Samantala, kinumpirma din ng Palestinian Authority na merong soldiers ang Israel na napaslang ng Hamas sa pamamagitan ng 20 rocket attack nito. Nagbabala naman ang Lebanon sa Israel na hindi raw sila titigil hanggang hindi ihinto ng Israel ang kanilang ginagawang agresyon sa Gaza. Ayon sa Hezbollah, we will stop immediately patungkol sa kanilang ginagawang pag-atake sa Israel. Yan ay kung magkakaroon na ng total ceasefire sa Gaza. Subalit ang problema hanggang ngayon ay hindi pa nagkakasundo ang dalawang panig, ang Hamas at Israel. Meron silang hindi pagkakasundo sa mga agreement at deals nito. Palabo ng palabo ang ceasefire agreement ng Israel at Hamas, lalong-lalo na ngayon ay meron na namang namatay na Israeli soldiers. At napaulat din ng AP na merong mga Palestinian ang napaslang sa pamamagitan ng strike ng Israel. Maraming mga eksperto ang nagsasabi na malabong magkaroon ng ceasefire ang dalawang grupong ito dahil habang pinag-aaralan ng ceasefire ay marami namang mga buhay ang nawawala. At ang pagkawala ng ibang mga buhay, both Israeli Army at Palestinian ay mag-uudyok ng pagbabago ng pag-iisip ng dalawang magkabilang kampo. Ayon sa mga eksperto, galit ang mamumuo dahil merong mga namamatay. Kaya sa halip na magkasundo ang dalawang grupong ito ay lalo pang iinit ang sitwasyon. Lalo na ayon sa Israel, hindi raw kayang ibigay ng Hamas ang kanilang hinihinging hostage na hawak ng Hamas. Gusto raw ng Hamas ng total ceasefire. Subalit, ayon naman sa kampo ng Israel, ang total ceasefire ay ang pagkawala ng Hamas. Ngayon, sa ganyang mga paliwanag ng magkabilang kampo, saan pa raw hahanapin ang ceasefire? Kaya, kung hindi ito mangyayari, ang ibig sabihin nito ay patuloy pang magkakagulo ang Israel at Hezbollah. Kaya sa giyera sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah ay napakalaki ng porsyento. Ayon nga sa ibang mga eksperto, baka lang naman ilang araw mula ngayon ay sumiklab na ang malaking digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah at ang mga allied countries nito ay kaliwat kanan naman ang mga babala. Ang Hezbollah ay sinusuportahan ng Iran. Nagsalita naman ang Iran. Ayon sa Iran, uubusin daw ang Israel kung aatakihin nito ang Hezbollah. Ang United States of America naman, number 1 supporter ng Israel, nagbabala naman sa Hezbollah. Ayon sa US, aatakihin nila ang Hezbollah kung aatake ang Hezbollah sa Israel. Nababahala dito kahit ang ibang mga Arab countries. Mula nung sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, ang United States of America ay nakapagpadala na ng 14,000 na mga 2,000 pounds na mga bombs. At ngayon, nangako ang Estados Unidos
na tutulungan ng Israel at magpapadala ng karagdagang mga armas at tutulungan daw ng Estados Unidos na depensahan ang Iron Dome air defense system ng Israel. Subalit, kahit pa man ganyan ang mga banta ng Estados Unidos, prioridad pa raw nila ang diplomatic way. Option daw ang military action. Sa kabilang dako naman, sa nagpapatuloy na bakbakan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, nagmando ang Israeli Army ng mass evacuation para sa mga Palestinian na nagmula sa eastern half of Khan Yunis. Kung inyong naaalala, ang Khan Yunis ay dating lugar na kung saan nag-operate na rito ang IDF. Bahagya itong iniwanan sapagat meron silang pinagpupukusan na isang lugar at ito nga ay ang Rafah. Subalit ngayon ay nagmando uli ang Israeli Army sa mga Palestinian na likasin ang Khan Yunis. Maraming mga Palestinian ang nakakatanggap ng mga message mula sa Israel na kinakailangan nilang lisanin ang Khan Yunis. Ito ay isang indikasyon na meron na namang gagawing operation ang Israeli Army sa Khan Yunis dahil dito rin nagmula ang nasabing 20 rockets na pinalipad ng Hamas papuntang Israel na nagresulta nga sa pagkamatay sa sergeant ng Israeli Army. Marami din sa mga Israeli Army ang sugatan, isa naman ang malubha. Nagbigay na ng eksaktong lugar ang Israel kung saan dapat lumikas ang mga Palestinian na mula sa Khan Yunis at ito ay sa Musawi. Ang lugar na ito ay malapit sa coastal area at tinagurian ito ng Israeli Army na safe zone para sa mga Palestinian. Ang lugar na ito ay medyo marami na ring mga Palestinian ang nagkukubli sapagat dito nga ay safe. Ayon sa Israel, ang kanilang ginagawang operation sa Rafah ay nasa final stage na raw. Marami ding mga safe na lugar ang minensyon ng Israel para sa mga Palestinian. Maraming mga Palestinian ang kanilang pinapunta sa northern Gaza City. Nitong Lunes lamang, ang Israeli soldiers ay pinakawalan nila ang direktor ng Gaza's main hospital. Nirelease nila si Mohammed Abu Salmiya na hindi na kinakailangan ng trial. Siya ay nakakulong sa Israel mula noong November nang ang Israeli forces ay nagsagawa ng raid sa Shifa Hospital. At maliban sa pinakawalan nilang direktor ng Gaza's main hospital, nagpakawala din ang Israel ng ibang 55 na mga Palestinian. At nang pakawalan ang naturang direktor ng main hospital ng Gaza ay nagsalita ito. Ayon sa kanya, nakaranas daw sila ng harsh condition at tortured mula sa Israel. Kinontra naman ito ng Israel. Ayon sa Israeli soldiers, hindi raw ito totoo. Nagsisinungaling daw ang naturang doktor sa kanyang aligasyon. Dapat pa nga raw ay magpasalamat ito sapagkat pinakawalan sila, hindi na sila dumaan sa trial.